Sofia, anong nangyari sa'yo? Nagulat si Michelle nang pumasok siya sa maliit na study room. Sanay siyang makita si Sofia na maayos ang postura, palangiti at palaging kontrolado ang emosyon. Pero ngayon, nakaupo ito sa gilid ng mesa. Nakayuko, hawak ang isang tissue na basang-basa na sa luha. 5 taon na silang magkasama sa trabaho. Mula pagiging simpleng office mates, naging magkaibigan, hanggang sa maging sandalan ng isa't isa sa problema sa buhay. Dahan-dahang tumingin si Sofia, pero agad ding ibinaba ang mga mata. Parang nahihiya. Parang may kasalanan kahit wala naman. Michelle, nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tumahimik ang silid. Umupo si Michelle sa tapat niya at inilapit ang upuan. Sofia, sabihin mo lang, kahit ano pa yan. Huminga ng malalim si Sofia. Parang kailangan niyang tipunin ang lahat ng lakas ng loob niya bago magsalita. At nang sa wakas ay bumuka ang kanyang bibig. Nag-cheat ang asawa ko. Parang may biglang pumutok sa hangin. Aha? Napalakas ang boses ni Michelle. Anong ibig mong sabihin? Nagloko? Pinahid ni Sofia ang luha sa pisngi niya at pilit ngumiti. Pero halatang pilit lang. 6 na buwan na pala. 6 na buwan na siyang may relasyon sa trabaho niya nang hindi ko nalalaman. Napahawak si Michelle sa dibdib niya. 6 na buwan? Diyos ko naman, Sofia. At ako tong tanga. Mapait na natawa si Sofia. Akala ko okay kami. Akala ko buo ang pamilya namin. Napailing si Michelle. 6 months? Hindi yan pagkakamali lang. Sofia, anong balak mong gawin? Papatawarin mo na lang ba talaga siya? Matagal na natahimik si Sofia. Parang hinahanap niya ang tamang sagot, pero wala. Michelle, mahina niyang sabi. 8 taon na kaming kasal. May 2 kaming anak. Kapapasok lang nila sa school. Napapikit siya habang nagsasalita. Paano ko sila iiwan na walang tatay? May kirot sa boses niya. Yung klase ng sakit na alam mong mas inuuna niya ang mga anak kaysa sa sarili. Si Sofia at ang asawa niyang si Harvey ay may kambal na anak. 1 buwan pa lang ang nakalipas mula nang ihatid ni Harvey ang mga bata sa eskwelahan sa unang araw nila. Hawak-hawak pa nito ang kamay ng mga anak nila. Proud na proud at parang siyang pinakamasayang ama sa mundo. Akala ni Sofia, perpekto ang lahat. Pero ngayon, unti-unting nabubuo ang katotohanan. Matagal nang may ibang babae sa isip ng asawa niya. Tahimik lang si Michelle, pero bakas pa sa mukha niya ang galit. Sofia, mahinang sabi ni Michelle. Alam mo bang hindi ako kailanman magiging okay sa panloloko? Tumango si Sofia. Alam ko, kaya nga ilang araw kong hindi sinabi sa'yo. Alam ko kung ano ang pinagdaanan mo noon. Si Michelle mismo ay iniwan ng unang asawa dahil sa pagtataksil. Para sa kanya, malinaw. Once a cheater, always a cheater. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung ganyan, Sofia. Seryosong sabi ni Michelle. Pero ano man ang piliin mo, nandito pa rin ako. Napaluha ulit si Sofia. Salamat. Kahit hindi mo ko sang-ayunan, sapat na yon. Sofia, hindi lang ang mga batang dapat mong isipin. Mariing sabi ni Michelle at halatang pinipigilan ng galit. Paano mo ba nai-imagine ang future ninyo? Sa tingin mo ba talaga titigil yan? Hindi yan. Magsisinungaling lang yan sa'yo at paulit-ulit pa rin yung makikita yung babae na yon. Tahimik lang si Sofia. Hindi siya tumingin sa kanyang kaibigan. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Nakatanaw siya sa labas. Pero parang wala naman talaga siyang nakikita. Hindi na. Mahina, pero kakaiba ang tono ng kanyang boses. Sigurado ako,
Napakunot ang noo ni Michelle. Sigurado? Paano ka magiging sigurado? Hindi agad sumagot si Sofia. Parang hirap na hirap siyang bitawan ang susunod na mga salita. Namatay siya. 3 araw na nakalipas. Parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Halos lumabas sa pagkagulat. Nakatitig siya kay Sofia. Naghihintay ng kasunod. Pero walang lumalabas na salita sa bibig niya. At nakita yon ni Sofia. Nabasa niya ang tanong sa mga mata ng kaibigan niya. Anong ibig mong sabihin? Michelle, nanginginig na sabi niya. Alam kong iniisip mo yan ngayon. Hindi ako gumawa ng kahit ano sa kanya. Wala akong ginawa. Huminga siya ng malalim. Parang gusto niyang lunukin ang bigat sa dibdib niya. Pero nararamdaman ko pa rin ang guilt. Bumalik siya sa upuan at muling umiyak. Nung araw na yon, umalis si Harvey papuntang trabaho. Nagmamadali siya. Nakalimutan niya yung cellphone niya. Pinunasan ni Sofia ang mga mata niya at nagpatuloy. Paalis na rin ako ng bahay. Bigla kong naalala yung plano namin sa gabi. Dinner kasama yung mga bata. Gusto ko lang sanang siguraduhin kung tuloy pa ba. Napapikit siya. Tinawagan ko siya at biglang tumunog ang cellphone. Napatawa siya ng mapait. Naisip ko pa, ang tanga mo talaga, Harvey. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. Dinampot ko ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumilit sa akin na buksan ng messages. Napasinghap si Michelle. Sofia, matagal na pala sila. Magkatrabaho sila. Doon sila nagkakilala. Doon nagsimula ang lahat. Tumulo ang luha ni Sofia. Binasa ko ang mga messages nila at umiyak ako na parang baliw. Sobrang sakit. Sobrang nakakababa. Saglit siyang tumigil, parang hinihingal. Hanggang sa nag-message ako sa babae gamit ang cellphone ni Harvey. Napayuko si Michelle. Anong sinabi mo sa kanya? Halata ang takot sa boses niya. Tumingin si Sofia sa kanya, mabigat at puno ng pagsisisi. Michelle, may ginawa akong kakilakilabot. Nanlaki ulit ang mga mata ni Michelle. Sinumpa ko siya. Sinabi ko, sana mamatay ka na. Napatakip si Michelle sa bibig niya. Diyos ko. Pagkatapos ng ilang segundo, pinilit niyang magsalita. Pero sa totoo lang, hindi rin naman nakakapagtaka. Pinatulan niyang asawa mo. Natural lang na maramdaman mo yon. Tumango si Sofia, pero hindi gumaan ang pakiramdam niya. Hindi pa doon natapos. Muling nanahimik ang silid. Nung gabing yon, umuwi si Harvey galing trabaho. Napasinghot si Sofia. Namumutla si Harvey. Parang wala siyang dugo sa mukha. Tinanong ko kung anong nangyari. At doon niya sinabi sa akin. Napapikit si Sofia. Namatay daw ang katrabaho niya. Biglang nanigas si Michelle. Yung babae? Tumango si Sofia. Bigla ang pagkamatay. Aneurysm daw. Tahimik silang dalawa. At simula noon, bulong ni Sofia. Hindi ko na alam kung galit bang dapat na maramdaman ko, takot o pagkakasala. Napaluhan na siya ng husto. Michelle, paano kung ang galit ko ang huling narinig niya? Sa pagitan ng pagtataksil at kamatayan, si Sofia ay naiwan. Hindi lang sa isang sirang pamilya, kundi sa konsensyang hindi niya matakasan. Nagtanong-tanong ako, mahina at putol-putol ang boses ni Sofia. At nalaman ko kung paano siya namatay. Napatingin si Michelle sa kanya. Nabangga siya ng sasakyan. 1 oras lang matapos kong ipadala yung message ko. Parang gumuho ang mundo ni Sofia sa sandaling yon. Umupo siya at muling humagulgol. Yung iyak na walang tunog sa una, tapos biglang sasabog na lang. Lumapit agad si Michelle. At iniisip mong kasalanan mo yon? Ano ka ba naman, Sofia? Walang katuturan yan.
Nagkataon lang yon. Isang malungkot na aksidente. Oo, kakaiba. Oo, pero hindi mo kasalanan yon. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Masama ang pakiramdam mo dahil niloko ka ng asawa mo ng 6 na buwan. Sino bang matutuwa sa ganon? Huminga siya ng malalim bago magtanong. Alam na ba niya na alam mo ang lahat? Umiling si Sofia. Siya mismo ang nakakita ng message sa cellphone. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi raw niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Hindi raw niya kami iiwan, ako at ang mga bata. Mahal niya daw kami. Napailing si Michelle. At naniwala ka? Naniwala ka sa mga pangako nun? Dahan-dahang tumango si Sofia. Alam niyang mali ang umasa. Alam niyang dapat sarili niyang isip ang sundin niya, hindi ang emosyon. Pero ang simpleng paglalabas ng sakit, ang pagsasabi ng lahat, kahit paano ay gumagaan ang dibdib niya. Pumunta siya sa burol kahapon, biglang dagdag ni Sofia. At huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ano bang magagawa ko? Buong opisina nilang nandoon. Huminto siya sandali. Pag-uwi niya, naawa pa nga ako sa kanya. Napatawa siya pero hindi masaya. Michelle, parang mababaliw na ako. Iniisip ko kung ano gagawin ko, pero ang gulo-gulo ng isip ko. Lumapit si Michelle at mahigpit siyang niyakap. Walang salita, walang payo. Isang yakap lang, pero sapat para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nilang dalawa. Nagtagal sila roon, magkayakap, hanggang sa pareho silang huminga ng malalim at naglakad papunta sa kantin. Kumain sila, tahimik, walang gana. Bawat isa ay may sariling iniisip. Si Sofia, paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Handa ba akong patawarin ang asawa ko? Sa kaibuturan ng puso niya, ramdam niyang mahal niya pa rin si Harvey. Pero hindi yon ang pinakamabigat. Alam niyang sambang-samba ng mga anak niya ang tatay ng mga ito. Biglang may bumulong sa isip niya. At hindi niya namalayang nasabi niya yon ng malakas. Paano kang ginayuman niya si Harvey? Napatingin si Michelle sa kanya. Ha? Napatawa si Sofia at parang nahihiya. Nasabi ko ba yun ng malakas? Oo, Sofia. At kung gusto mong alamin, alam ko kung paano. Nanlaki ang mata ni Sofia. Naalala mo si Mrs. Romero? Yung matandang babae na laging old-fashioned manamit. May inuupahang opisina sa 3rd floor? Tumango naman si Sofia. Nagbabasa siya ng tarot cards. Pwede natin siyang tanungin, kahit ano. Anong tingin mo? May biglang sumilay na pag-asa sa mga mata ni Sofia. Bigla niyang gustong malaman. Hindi lang kung may ginawang masama ang babae, kundi kung may kinabukasan pa ba ang pamilya niya. Itinulak niya palayo ang plato. Tara, ngayon na. Naglinis sila ng pinagkainan at sabay pumasok sa elevator. Umakyat sila sa 3 palapag at dumiretso sa opisina ni Mrs. Romero. 6 na buwan pa lang daw itong lumipat sa gusali. Iba't ibang kumpanya ang umuupa roon at mukhang magaling si Mrs. Romerong makipagkaibigan dahil mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya. At marahil, si Sofia na lang ang isa sa iilang babae na hindi pa nakakatapak sa pintuan ng matandang manghuhula. Ngunit ang tanong, handa ba siyang marinig ang sagot? Buong tapang na kumatok si Sofia sa pinto. Pasok! Isang paos at mababang boses ang sumagot mula sa loob. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng isang madilim na opisina. Sarado ang mga blinds, patay ang ilaw. Tanging kaunting liwanag lang ang pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Sapat lang para makita ang mga anino sa loob. Nakaupo si Mrs. Romero sa isang silya. Nakasandal, parang kanina pang naghihintay. Nakasuot siya ng makulay na bestida, hindi pang opisina, at may nakataling panyo sa ulo. Kapansin-pansin ang pulang-pulang lipstick sa kanyang labi
at ang malalaking makukulay na kwintas sa leeg. Sa isang salita, kakaiba. Mrs. Romero po? Tanong ni Sofia habang sinusuri siya ng tingin. Tumango ang matanda at itinuro ang loob ng opisina. Sabi po sa akin nagbabasa raw po kayo ng baraha, tarot cards. Pwede niyo po ba akong hulaan? Tinitigan siya ni Mrs. Romero. Parang binabasa ang mismong kaluluwa niya. Marami kang tanong. Sige, pero buksan muna natin ang ilaw. Malapit nang matapos ang lunch break. Nagpapahinga lang ako kanina. Si Michelle ang nag-on ng ilaw. Biglang nag-iba ang itsura ng silid. Nawala ang madilim at nakakatakot na aura. Isa lang pala itong simpleng opisina. Mesa, upuan, ilang kahon at isang lumang estante. Halika, umupo ka iha. Kwento mo sa akin ang problema mo. Napakunot ang noo ni Sofia. Akala ko po kayo ang magsasabi. Ngumiti si Mrs. Romero. Parang sanay na sa tanong na yon. Manghuhula lang ako. Sabihin mo muna ang kwento saka ko ilalatag ang mga baraha. Nagpa siya si Sofia na magtago ng kaunti sa katotohanan. Ikinuwento niya ang panloloko ng asawa niya. Ang kabit, ang biglaang pagkamatay nito. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa sumpa o sa hinalang may gayuma. Tahimik lang si Mrs. Romero habang nakikinig. Paminsan-minsan ay umiiling siya. Parang may nakikita ng hindi pa sinasabi. Sa wakas, kinuha niya ang tarot deck. Hinahalo, inilalatag, tinitingnan ang bawat baraha ng mabuti. At bigla siyang nagsalita. Hindi kasalanan ng asawa mo. Nanlaki ang mata ni Sofia. Ginayuma siya ng babaeng yon. Malinaw ang sinasabi ng baraha. Napasinghap si Michelle. At tungkol sa pagkamatay niya, hindi ikaw ang may gawa. Nakasulat na yon sa kapalaran niya. Wala kang kinalaman doon. Napahinga ng bahagya si Sofia. Paano po ang asawa ko? Magiging okay pa ba kami? Magkakasama pa ba ang pamilya namin? Muling binasa ni Mrs. Romero ang baraha. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia. Seryoso, misteryoso. Ngayon, lahat ay nakasalalay na sayo. Nanlamig ang mga kamay ni Sofia. Ikaw lang ang pwedeng magbasag ng sumpa. Kailangan mo siyang patawarin at mahalin ulit. Buong buo, walang tira. Yan lang ang paraan para mailabas ang masamang nakadikit sa kanya. Nanginginig ang boses ni Sofia. At kung hindi ko kaya, sumeryoso lalo ang mukha ng matanda. Mamamatay siya bago lumipas ang 1 taon. Sigurado ako. Pangatlong henerasyon na akong manghuhula. Hindi ako nagsisinungaling. Nasa iyo ang desisyon. Buhay o kamatayan ng asawa mo. Ikaw ang pipili. Hindi na nagsalita si Sofia. Tahimik niyang inilapag ang 300 pesos sa lamesa at agad na lumabas ng opisina. Sa hallway, tinanong siya ni Michelle. Anong gagawin mo? Hindi ko pa alam. Simpleng sagot ni Sofia. Buong araw siyang nag-isip. Pagdating niya sa bahay, naroon na si Harvey at ang mga bata. May amoy ng niluluto sa kusina. Si Harvey ang nagluluto. Ang kambal nakaupo sa mesa, nagsusulat sa notebook habang binabantayan ng ama. Isang simpleng eksena. Isang buong pamilya. At doon, napagtanto ni Sofia. Hindi pa siya handang agawin sa mga anak ang ama nila at hindi niya kayang mamatay si Harvey. Nang makatulog ang mga bata, nag-usap silang mag-asawa. Walang sigawan, walang pagtatago. Nilinaw nila ang lahat. Sa huli, nagkasundo silang ibaon sa limot ang nakaraan. Nangako si Sofia na hahanapin niya ang lakas ng loob para magpatawad. Sumumpa si Harvey na hinding-hindi na muling lalabag sa tiwala niya. Pinagtibay nila ang pangako sa isa't isa. At kinaumagahan, nagising silang pareho na parang bagong tao. Handang harapin muli ang buhay ng magkasama.
Ngunit ang tanong, tunay nga bang naputol ang sumpa? O sinimulan pa lang nito ang mas malalim na pagsubok? Hindi makatulog si Michelle buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Mrs. Romero. Paano kung hindi pa rin magbago ang asawa ni Sofia pagkatapos ng lahat ng yon? Kawawa naman ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mesa para sa anniversary ni na Sofia at Harvey, nanginginig ang mga kamay ni Michelle. Nakikita niya ang ngiti ni Sofia. Payapa, kontento. Ang mga batay naglalaro, ang bahay ay puno ng tawanan. At doon, naputol ang kanyang tapang. Sofia, mahinang tawag ni Michelle habang nasa kusina sila. Pwede ba kitang makausap sandali? Napansin ni Sofia ang kakaiba sa tono ng kaibigan. May problema ba? Umupo sila, tahimik. Mula sa sala, maririnig ang tawanan ng mga bata. Huminga ng malalim si Michelle. May sasabihin ako. Hindi ko alam kung tama. Nanlaki ang mata ni Sofia. Ano yon? Si Mrs. Romero, hindi talaga siya manghuhula. Parang may humila sa hangin. Ano? Bulong ni Sofia. Inamin niya sa akin. Sinabi niyang ginamit lang niyang takot mo. Walang sumpa, walang gayuma, walang hulang kamatayan. Nanigas si Sofia. Sinabi niyang nanginginig ang boses ni Michelle. Ginawa niya lang yun para manatili ka. Tahimik, napakatahimik. Mula sa mata ni Sofia, unti-unting nawala ang liwanag. Ibig mong sabihin, nagsinungaling siya? Tumango si Michelle. Oo, biglang tumayo si Sofia. Kaya pala parang may mali. Pumasok si Harvey, may dalang plato. Oh, ayos lang ba kayo? Tanong niya at nag-aalala. Tumingin si Sofia sa kanya. Hindi galit, hindi umiyak, kundi pagkabigo. Alam mo ba? Mahinang tanong niya. Nanatili ako dahil sinabi sa akin na mamamatay ka kapag iniwan kita. Nalaglag ang plato ni Harvey. Ano? Pinatawad kita, pero hindi dahil handa na ako. Pinatawad kita dahil natakot ako. Lumapit si Harvey at nanginginig. Sofia, mahal kita. Hindi kita iniwan dahil hindi ko kaya. Hindi dahil sa sumpa. Napatawa si Sofia. Pero alam mo ba kung anong mas masakit? Yung pinili kong magsinungaling sa sarili ko. Tahimik ang bahay. Tumigil ang tawa ng mga bata sa sala. Kailangan ko ng panahon. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin ng hindi natatakot. Hindi siya umalis noon, pero may umalis sa loob niya. Lumipas ang mga buwan, nanatili silang magkasama, pero iba na. Para na lang yon sa mga bata. Nag-therapy si Sofia. Humingi ng tulong si Harvey. At sa huli, pinatawad niyang asawa. Hindi dahil sa hula, hindi dahil sa takot, kundi dahil pinili niya. At si Michelle, natuto siya na may mga katotohanang kailangang ilabas kahit masakit. Dahil ang pagmamahal na nakatayo sa kasinungalingan ay hindi tunay na pagmamahal. Akala ni Sofia, tapos na ang bangungot. Akala niya, sapat na ang pagpapatawad. Sapat na ang pagmamahal, sapat na ang pangalawang pagkakataon. Pero mali siya. Lumipas ang mga buwan na tahimik. Maayos ang bahay, maayos ang mga bata. Maayos si Harvey. O yon ang gusto niyang ipakita. Hanggang isang gabi, hindi planadong pagtuklas, walang sigawan, walang eksena. Isang simpleng notification lang sa cellphone ni Harvey habang naliligo ito. Hindi na nanginginig ang kamay ni Sofia nang makita ang pangalan ng babae. Hindi na rin sumikip ang dibdib niya. Sa halip, napagod na siya. Binasa niya ang mga mensahe. Hindi na siya umiyak, hindi na nagalit. At higit sa lahat, hindi na siya nag-message. Wala nang sumpa, wala nang pananumbat, wala nang tanong na bakit.
Tahimik niyang ibinaba ang cellphone. Noong gabing yon, sabay silang kumain, nag-aral ang mga bata. Nagkwentuhan sila ni Harvey na parang walang nangyari. At doon napagtanto ni Sofia, yun ang pattern. Hindi aksidente, hindi kahinaan, kundi yun ang pinili ng taksil niyang asawa. Nang makatulog ang mga bata, umupo siya sa sala. Harvey, kailangan nating mag-usap. Napansin ng asawa niya ang kakaibang tono. May problema ba? Tumingin si Sofia sa kanya. May iba ka na naman? Nanlaki ang mata ni Harvey. Sofia, makinig ka muna. Itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi na mahinahon ang boses pero buo ang loob. Tapos na akong makinig. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi lang isa. Marami. Pinatawad kita kahit durog ako. Pinilit ko para sa mga bata. Kasi ayoko silang lumaki sa broken family. Nanatili ako kahit hindi pa ako handa noon. Huminga siya ng malalim. Pero pinili mo pa rin na lokohin ako. Nanginginig na lumapit si Harvey. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Umiling si Sofia. Hindi ka nagkamali. Naglakad ka pabalik sa kasinungalingan. Tahimik ang bahay. Naririnig ang mahinang hilik ng mga bata sa kwarto. Ayoko nang turuan ka kung paano maging tapat. Ayoko nang maghintay na magbabago ka pa. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na ipinaglaban niya. Ang pamilyang sinubukan niyang buuin. Hindi kita iniiwan dahil may iba ka. Iniiwan kita dahil pinatunayan mo na hindi sapat ang pagmamahal ko para magbago ka. Napaupo na si Harvey. Sofia! Tatay ka pa rin ng mga anak natin. Hindi kita aalisan ng karapatan na maging ama. Pero hindi na kita hahayaan na maging asawa ko. Tahimik na lumuha si Sofia. Yun ang luha ng babaeng tapos ng umasa. Lumipat si Sofia kasama ang mga bata sa mas maliit pero mas payapang tahanan. Mahabang proseso ang pinagdaanan. Sakit, guilt, pangamba. Pero unti-unti, natutunan niyang huminga ulit. Si Harvey, nanatiling ama, pero hindi na sentro ng mundo niya. At si Michelle, tahimik na yumakap at sumuporta sa kaibigan. Ngayon, alam ko na, sabi ni Sofia minsan. Ang tunay na pagmamahal, hindi nananatili sa paulit-ulit na sakit. Hindi pala kailangan maging masaya para matawag na buo. Yan ang unang napagtanto ni Sofia matapos silang maghiwalay ni Harvey ng tuluyan. Bilang single mother, mas naging simple ang buhay. Mas tahimik, mas malinaw at mas totoo. Patuloy pa rin nagbibigay ng sustento si Harvey para sa mga bata. Hindi niya kailanman ipinagkait yon. Pero para kay Sofia, mahalagang malinaw ang isang bagay. Hindi siya umaasa. May sarili siyang trabaho, sariling kita at sariling disiplina. Hindi man marangya ang pamumuhay nila, sapat ito. At higit sa lahat, payapa ang kanyang isip at kalooban. Mas maayos ang takbo ng araw nila ngayon. Gumigising sila ng walang kaba. Kumakain ng walang tensyon, natutulog ng walang takot na may susunod pang kalokohan. At sa tuwing tinatanong si Sofia kung mahirap ba ang mag-isa, ngumingiti lang siya at sasabihin, mas mahirap ang may kasama pero mag-isa ka pa rin. Samantala, si Harvey patuloy na gumigising sa isang bahay na tahimik. Walang boses ng mga bata sa umaga. Walang babaeng naghihintay sa kanya sa gabi. Ang mga babaeng ipinalit niya, dumaan lang, walang nanatili. Unti-unting naubos ang mga kaibigan. Nabahala ang trabaho at sa katahimikan ng gabi, doon siya inatake ng pagsisisi. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi ang panghihinayang. Panghihinayang sa babaeng nagmahal sa kanya kahit wasak na. Panghihinayang sa pamilyang pinakawalan niya kahit may pagkakataon pa sana. Ngunit huli na. Ang karma, hindi laging sigaw o sigalot. Minsan, katahimikan lang na walang makapitan. Para kay Sofia,
Hindi agad dumating ang bagong pag-ibig. Hindi siya nagmadali, hindi siya naghanap. Mas pinili niyang kilalanin muli ang sarili niya. Bilang babae, bilang ina, at bilang tao. Hanggang isang araw, isang simpleng pagkikita, walang kilig agad, walang fireworks. Isang lalaki ang nakinig, hindi nangako ng sobra, pero palaging present. Walang iba, kundi si James. Mabagal ang lahat. Parang umiinom ng mainit na kape, dahan-dahan para hindi mapasok. Hindi si Sofia ang naghabol, hindi rin siyang nagtago. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang nangibabaw sa kanya, kundi ang kapanatagan. At habang lumilipas ang mga araw, napansin niya ang sarili na mas masaya na ngayon. Isang gabi, habang pinapanood niya ang mga anak niyang natutulog, naisip ni Sofia. Hindi pala kailangan may kapalit agad ang nawalang pag-ibig. Minsan, sapat na ang sariling lakas para muling tumayo. Pero syempre, mas masarap pa rin kung mayroong katuwang. Masaya siya sa piling ni James. Tanggap nito ang kanyang mga anak at minamahal din. Wala rin naman silang problema ni Harvey dahil matagal na nitong natanggap na hindi na sila magkakabalikan pa. Madalas pa rin silang magkita ni Harvey dahil sa mga bata. Siya ang naghahatid sundo sa mga school events, mga simpleng usapan habang naghihintay. Hindi nagtagal, napansin yun ni Harvey. Sa mga araw na sinusundo niya ang mga bata, nakikita niya si James. Bawat ngiti ni Sofia, parang kutsilyo na dahan-dahang tumutusok kay Harvey. Isang araw, hindi na niya napigilan ang sarili. "May relasyon ba kayo?" Tanong niya kay Sofia at pilit na pinakalma ang boses. Tumingin si Sofia sa kanya. Hindi galit at hindi rin defensive. "May buhay ako, Harvey." Napayuko ang lalaki. Pasensya na. Nagsiselos ako pero alam kong wala naman akong karapatan." Tahimik si Sofia. At yon ang pinakamasakit na karma ni Harvey. Ang makitang masaya ang babaeng sinaktan niya, habang wala siyang magawa kundi ang tanggapin. Hindi naging madali ang loob ni Sofia. May mga gabing nagdududa siya, may mga sandaling umaatras siya. At sa bawat pagkakataon, hindi siya hinabol ni James. Hinintay lang siya nito. Hanggang isang gabi, matapos ang isang mahabang araw. "James, natatakot pa rin ako." Tumango naman ito. "Okay lang, hindi naman kita minamadali, Sofia. Pero alam mo bang mahal na mahal kita?" Napaluha si Sofia. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may nagmahal sa kanya ng walang kondisyon, walang pananakot at walang kapalit. "Mahal din naman kita," mahina niyang sagot. "At ngayon, handa na ako para sa'yo na magmahal ulit." Niyakap siya ni James ng mahigpit at marahang hinalikan sa sentido. Hindi grande ang relasyon nila. Walang social media flex, walang eksena, pero may respeto, tiwala at kapayapaan. Mahal ni James ang mga anak ni Sofia. Hindi yun nagbago kahit lumipas na ang mga buwan. Hindi bilang kapalit ng ama, kundi bilang kasama sa buhay. Si Harvey, nanatili pa rin siyang ama. Pero malinaw sa lahat, may mga bagay na kapag binitiwan mo, hindi na bumabalik. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi kasalanan ng babae kung binigyan niya ng pagkakataon ang taong mahal niya. Pero responsibilidad niyang umalis kapag ang respeto ay paulit-ulit na lang na nilalabag. Ang pagpapatawad ay kabutihan. Pero ang pagpili sa sarili, yon ang tapang. Lahat ng bagay ay may limitasyon. Hindi naman pwede na lagi na lang tayong magtitiis kahit na paulit-ulit tayong nasasaktan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.